nung time na yon, ewan ko kung ano yung nararamdaman ko. Talagang sobrang lungkot ko. Ayaw ko lumabas ng airport. Ayaw kong, kumbaga, parang yung, yung, yung karga ko, yung langit. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yum. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yum. Hi guys! So, welcome back to our YouTube channel. Ayan, nagkulay ang lola. Ayan, kasi nga pag matanda na, meron ng puting buhok. So, kailangan kulayan. Dahil mahal yung kulay dito sa Canada, ayan, sariling sikap. Pati yung kilay, may puting buhok na rin. Kaya ayan, nilagyan na rin. So, ganito yung suot ko. Kasi, katatapos ko lang mag-shovel. Naalala ko nung 7, nung nasa airport kami, bago kami makapasok sa airport, kumuha ng cart para yun nga, yung mailagay namin yung mga luggage namin doon. Tapos sobrang lamig, naalala ko negative 17, tapos siya, windy. Tapos meron kaming ilang luggage, 6. Tapos meron kaming kennel para kay Sam. Tapos meron si Sammy pa. Meron pa kaming 2 gitara tsaka 2 backpack. So, yun. Yung mahirap. Sobrang lamig nung panahon na yon. Tapos, hindi na kami nagdala ng gloves kasi, yun nga, yung pa-fly na kami dyan sa Manila. Pero, unluckily nga, hindi kami nakasakay nung time na yun. Naalala ko lang yung experience namin noon habang kami naglo-load. Talagang sa sobrang lamig, na-froze na yung daliri ko. Yung kamay ko, 2 kamay ko, pati yung kay hubby. Tapos yung hindi niya kaya, yung humiram pa siya sa pamangkin niya doon sa naghatid sa amin. Tapos, syempre, binalik niya rin. Tapos nagkataon noon na yung entrance, parang hindi siya gumagana, hindi namin alam. Tapos so hindi namin alam kung saan kami papasok. Yun. So nafo-froze na yung mga kamay mo, tapos hindi mo alam kung saan ka papasok, tapos may aso pa. Yun. So yun, parang nung time na yun, sabi ko sa sarili ko, kakayanin ko to kasi last na to. Pagkapasok sa airport, magiging okay na ako, hindi na ako lalamigin, tapos hindi ko na ma-experience yung snow. Ayun, so sabi ko last na, kakayanin. So nung nandun na nga kami sa loob, ayan, so maraming salamat at nasa loob na kami, so hindi na kami na-froze kasi nga yung temperature ng airport tama lang sa katawan natin. Yung labas lang talaga yung masyadong malamig. Ayun. Tapos nung meron kaming narinig na na-cancel yung flight papuntang Calgary. Tapos after mga like 30 minutes, ayun na yung pwede na kaming mag-board. Nung mag-board na kami, tawag dito, pinasok ko na yung aso ko, nasa kennel na siya, nandun na siya sa weighing scale, tapos binigyan na kami ng boarding pass, binigyan na kami ng yung mga luggage namin, nilagyan na ng mga tags. And sabi ko sa sarili ko, this is it, thank you Lord, makakaulan na ako sa lamig. Talagang malamig dito sa Canada. So kagaya ko siguro, yung katawan ko, yung tolerance ko sa lamig, sobrang baba. So, for those na gusto yung lamig dito, ayan, mataas yung tolerance nila. Ako, sobrang baba. Ayun, so, kaya talagang, sabi ko, ayaw ko dito. Ayaw kong ipagpalit yung Pilipinas kasi, okay lang siguro kung ang winter dito, 3 buwan.
o sabihin na nating 2 buwan. Okay lang siguro, kaso 6 na buwan. Start siya ng November hanggang February. At saka yung pinakamalamig, start ng December, January, Feb. Ganun. So, yan, negative 25, negative 27, negative 35. So, ang pinakamalamig na country sa buong mundo is yung Canada. So, lalo na kapag kagaya ka na nandito ka sa amin, sa lugar ng mom-in-law ko sa Saskatoon, tapos dito sa Winnipeg, tapos sa Rainy River pa, sa sister-in-law ko, sa Rainy River nga pala kami ngayon. Tapos, hi Sammy! Hi Sammy! No. My hair has color. No. Sit, behave. Sit, stay. Sit, behave. Stay. Okay? Well, you have, stay. Sit. So, yun. Sana tayo yun. Kapag nasa Calgary ka, Alberta, ano ba yung mga lugar? Stay. No. Stay. So, yun nga, yun. Nasa kennel na si Sammy, tuwan-tuwa na ako, wini-wait na siya, yung luggage namin nilalagyan na ng tag, tapos meron na akong boarding pass, tapos bigla kaming hinold. Kasi, yung ticket namin, dire-diretso papuntang Pilipinas mula sa Winnipeg. So, tawag dito, kailangan daw namin tawagan yung kinuhanan namin ng ticket kung pwedeng i-separate yung Winnipeg to Vancouver kahit isa lang, tapos magdadagdag kaming pamasahe. Tapos syempre ang ginawa namin, yung sabi ng WestJet, tawagan namin. So tinatawagan namin, tapos hindi namin makontak yung aso ko. Hey Sammy! Why? Huh? Ayan. Hey Sammy! Samoy scamchi! So, yun. So, parang tinabi kami konti kahit may boarding pass na kami. Tsaka meron na kaming, may boarding pass na kami. Tsaka meron na kaming tag. Tinabi kami kasi, kailangan lang daw i-separate. Tapos, ganun. So, yun. Tinatawagan ni Happy, blah, blah, blah. Umabot na tumawag sa customer service, 1, 2, 3. Ang tagal. Hanggang sa hindi namin na-monitor yung oras. So, sobrang, kailangan naming matawagan. Ayun, siguro umabot din kami ng 1 and 30 minutes sa pagtatawag. Kaso, hinuhold lang kami yung una, 30, yung isa 25, yung isa 25, yung isa mga 40, ganun. So, kaya umabot siya ng ganun. Tapos habang si Habi, kinakausap niya yung sa kinuha na naman ng ticket. Ako noon, gumagawa ako ng paraan. Kinakausap ko yung leaders doon, even yung manager, kung ano pa ba yung other option, blah, blah, blah. Tapos, sabi ko, enough pa ba yung oras namin? Sabi nila, enough pa, ganyan, ganyan. Tapos yun, hanggang sa bigla na lang lumapit sa amin yung dalawang officer, tapos biglang tinanggal na yung tag ng bags namin kasi na daw, hindi na kami aabot kasi 40 minutes na lang. Tapos nung time na yon, ewan ko kung ano yung nararamdaman ko. Talagang sobrang lungkot ko. Ayaw ko lumabas ng airport. Ayaw kong kumbaga parang yung karga ko, yung langit, yung sobrang lungkot, ganon. So, ikukwento ko na lang sa inyo next time, ganon, kung paano. Pero, yun yung naisip ko na, hey, kanina, pagpasok ko dito, ang saya-saya ko kasi ayaw ko na ma-experience, makalabas na ako, finally, sa lamig, sa snow, pero bigla kaming na-hold. Alam mo yung puso ko, yung katawan ko, yung isip ko, ayaw nang lumabas. Ayaw nang lumabas sa airport. Ang gusto ko na lang talaga, makasakay ng eroplano.
paalis dito. Ganun yung nasa isip ko yun. So, ang lungkot-lungkot ko ng time na yun. Hindi ko alam yung gagawin ko talaga. Ayun. So, next time na lang guys tawag dito, ikukwento ko sa inyo next time. Pero, yun nga, yung bigong-bigo ka, yung ayaw na ayaw mo na, pero wala kang magawa. Ayun. So, thank you for watching and see you again on our next vlog. Bye!